Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, dalinang dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarasal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, nakasob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong Espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inilalahad ng karunungan na ang mga bagay na magaganap ay ipinagpauna ng sabihin ng Panginoon upang magalak ang lahat sa pagdating ng katuparan nito. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno, upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya ring ginamit na pantawag sa amin, upang kami bahagian mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ginawa ng Diyos sa kanila, kayong masunurin magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang po ng Diyos, mapalad ang bayang Kaniyang ibinukod. Sa Diyos at nagtitiwala sa Kaniyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayang sila ay
kagutom sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siyang sanggalan natin at katulong. Ipagkaloob mo na sa amin makamit Opo ng iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa sa iyo na sasalin. Sa ikalawang pagbasa, inilalahad ng sumulat sa mga Hebreo sa pamamagitan ng ilang halimbawa na ang pananalig ay paniniwala na inilahad ngunit hindi nakita. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga taong noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayos siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni na Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayong ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya sa tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus ang halaga ng pagiging laging handa sa anumang maaaring mangyari sa buhay. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalugod ng inyong Ama na ibigay sa inyong kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbotang hindi naluluma at magimpok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan, sapagkat do'y walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ninyong mga ilawan. Tumulat kayo sa mga tao naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutan nagbabantay sa pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudurgin sila sa hapag at paglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siyang dumating." Tandaan ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Karamihan po sa atin ay naniniwala sa kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi. May mga karanasan tayo na binigyan tayo ng pagkakataon at hindi natin pinalampas. Pinalagan natin yung pagkakataong yaon. Halimbawa, binigyan ka ng pagkakataon na makapag-aral, kaya ikaw ay kahit nakapos sa, sabi natin sa pinansyal, may tumulong, nakapagtapos ka. At may mga kwento rin naman na binigyan ng pagkakataon na makapag-aral at nung nakapag-aaral na, nabaling naman ang atensyon, ang sarili sa ibang mga bagay. Kaya sinayang yung pagkakataong ibinigay, naligaw ng landas, hindi nakapagtapos, kaya hirap sa buhay. Kaya siguro masasabi na lamang niya ay totoong nasa uli ang pagsisisi. Pagkakataong pinalampas, biyayang kaloob na hindi pinahalagahan. Mga kapatid, ngayong ika-19 na linggo sa karaniwang panahon ay di pagpapaalala sa atin na huwag nating palampasin, sayangin ang mga pagkakataon, biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga ang paanyaya ni Jesus sa Ebanghelyo dun sa mga alipin ay dapat maging handa, gising, at laging handa yung mga ilawan na kanilang buhay. Na sa gayon, kapag dumating ang kanilang Panginoon ay handa nilang buksan ang pintuan para sa Kanya. Ngayon, tignan natin ang mga biyaya, pagkakataong kaloob sa atin ng Diyos. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, "Ikinalugod na inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian." Araw-araw, kung tayo nagdarasal ng Ama namin, yan ang dasal natin. Mapasa atin ang iyong kaharian. Alam niyo mga kapatid, sa kaisipan ng Hudyo, nung magkasala ang tao, ang paniniwala nila, nagsara ang pintuan ng kaharian. Nung magkasala ang tao, ang pintuan ng kaharian ng kalangitan ay nagsara. Pero bagamat nagsara, ang Diyos ay patuloy silang pinangalagaan. Ito yung nais ipunto sa ating unang pagbasa, na kung saan, sabi nga sa ating unang pagbasa, ipinagpauna ko nang sabihin ang mangyayari sa gabing iyon. At ano yung mangyayari sa gabing iyon? Kung mabalikan natin kasaysayan, nung pinalaya ng Diyos ang mga Israelita sa pagiging alipin sa Ehipto. Bagamat ang mga Israelita ay binigyan ng pagkakataon makalaya, yung biyaya ng kalaya at maging bayan ng Diyos, may mga pagkakataon na hindi sila naging tapat. May mga pagkakataon na hindi sila sumusunod.
Pero bagamat ganun, ang Diyos patuloy na nangangalaga sa kanila. Fast forward tayo, nung dumating ang Panginoon, na magaling na kanyang sariling buhay para sa ating kaligtasan, na naging pananaw naman dito ng mga Hudyo ay nabuksan muli ang pintuan ng kalangitan. Kaya pinagkaloob sa atin ng Diyos ang pagkakataon na mapabilang tayo sa kanyang kaharian. Sana huwag nating sayangin iyon. Kaya nga siguro, napakaganda ng dasal na tinuro sa atin ni Jesus na patuloy nagpapaalala sa atin na mapasa atin ang kanyang kaharian, at ang kaharian ito ay kaharian na kung saan naghahari sa ating puso, naghahari sa ating isip, naghahari sa ating buhay. Ang diwa ng pagmamahal, ang diwa na patuloy tayong makagawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao. At gayon din, makasunod sa aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa tuwing tayo ay nagmamahal, sa tuwing tayo nagpapatawa, sa tuwing tayo gumagawa ng kabutihan, sa tuwing tayo nagsusumikap na makagawa at makasunod sa turo't aral ni Jesus, masasabi natin na tayo'y napapabilang sa kanyang kaharian, sa kanyang pinaghaharian. Kaya napakapalad natin na araw-araw, yun ang dinadasal natin. Nagpapaalala sa atin na ang langit, ang kaharian ng Diyos ay binagkakalob sa atin, at nawa ay wag nating palampasin ang biyayang ito. Pangalawa, sa ating ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, dito'y binigyan din ng sumulat sa Hebreo ang kahalagahan ng pananalig. Nagbigay siya ng halimbawa, si Abraham, si Sarah. Ito rin yung siguro tinutukoy ni Jesus na sindihan ninyo ang inyong mga ilawan. The light of our faith. The light of our faith. Ang ilaw ng ating pananampalataya. Alam ko po, minsan nabanggit ko na sa isa sa mga pagninilay natin na ang pananampalataya sa Diyos ay tungkol sa paniniwala, pagtitiwala at pagtalima. Ang pananalig sa Diyos, ang pananampalataya sa Diyos ay di lamang simpleng paniniwala na may Diyos na nangangalaga sa atin, kundi ito'y pagpapahayag din ng pagtitiwala natin sa Diyos, at kakibat ng pagtitiwalang iyon ay handa tayong tumalima sa kalooban ng Diyos. Nawa sa gitna ng mga alalahanin, pagsubok na naranasan natin sa ating pang-araw-araw na buhay, yung mga kawalan ng kasiguraduhan, patuloy nating panghawakan ang ating pananalig sa Diyos, na handa tayong maniwala, na handa tayong magtiwala, at higit sa lahat, handa tayong tumalima sa Kanya. Sa huli, mga kapatid, maraming biyaya, pagkakataon binibigay sa atin ng Diyos, at huwag natin itong sayangin. Kaya mga biyayang ito, ang adikain nito, ang mithiin nito, ay mapabuti ang ating buhay. Tandaan natin, may hangganan ang lahat. Darating ang Panginoon sa oras na din natin inaasahan. At haharap tayo sa Kanya. At nawa kapag humarap tayo, hindi tayo kakamot ng ulo. Dahil kung babalikan natin ating buhay, baka ang makita natin, maraming biyaya, maraming pagkakataon ang sinayang ng bawat isa sa atin.
Kung meron ho kayong mabuting asawa, mababait na mga anak, kumbaga, isang ideal family, kahit na minsan merong mga tampuhan, hindi mo na iisipin na gumawa pa ng makasisira sa iyong pamilya. Kung alam mo ang iyong mga magulang ay nagpapagal, iginagapang ang iyong pag-aaral, makapagtapos ka lang, mag-aral ka ng mabuti. Huwag sayangin. Baka sa huli, magsisi tayo sa mga pagkakataong pinilampas at biyayang winaldas ng bawat isa sa atin. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sapagkat Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at nilibing. Muli siyang nabuhay sa katlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon na nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, lahat natin sa Panginoon ang ating mga pangailangan upang lalong magdingas ang ating ilawan habang ating hinihintay ang kanyang pagbabalik. Ating isamo, Panginoon, kami iyong dinggin. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang dalhin ng simbahan ang liwanag ng pananampalataya sa taong nadidiliman at nawawalan ng pag-asa at ang pag-ibig sa mga napopoot, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang sa pagunita sa ordinasyon sa pagkaobispo ni Obispo Dennis Villarojo, lalong mabuklod ang diocese bilang kawan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang higit na italaga ng mga pari ang sarili sa gawain ng ebanghelisasyon, sa diwa ng pag-ibig at buhayin ng pag-asa ng mga manlalakbay sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang matutuhan natin na magbahagi sa kapwa at ihatid ang pag-asa hanggang sa muling pagdating ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Upang ang mga mahal nating yumao ay makadulog sa hapag na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong dinggin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin at ipagloob mong maipahayag namin sa lahat ang mabuting balita ng walang pasubali sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay na iyong sambayanan. Ang ipinamagandang loob mo ibigay sa amin upang maihain ay sinawang gumanap na yung ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan na siyang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinilasa sa katauhan, ang Espiritu Santo yung unang aning bigay na anak mo nalagak sa amin ng katiyakan na kalamaboy kami sa pili mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel, pagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay guminahin, sa sarili ay inihain, bilang pagkain dinungin, pinagsasaluhan natin ang
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklos sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at idini sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming lahing lain na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pamana at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming iba hintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyong aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa lulingning na iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Muling na